Hi guys, good evening. So for today's video guys, bali ita-topic natin for i-discuss natin for ano yung personally kung ano yung ginagawa ko a day before sa race. So first of all, guys, a day before sa race pala, ang ginagawa ko is nagre-repick ako ng battery ko. Hindi, nagpipick ako ng battery ko, hindi repick papa. Pick tsaka repick yun yung ginagawa ko. So, ang ginagawa ko is, a day before, nagpipick ako ng battery ko, tapos, ang ginagawa ko sa battery ko is, nagcha-charge ako, pag picking lang, nag-slow charging ako ng around 300 milliamps. Or 0.3, yun sa iba yun yung Tapos, after nun, ang ginagawa ko sa battery ko, after mag-pick ako ng battery ko, ang usual na ginagawa ko talaga is, magre-repick na ako, bukas na, dun, an hour before, sa mismong oras ng race. So, yun ang ginagawa ko. Pero, bukas kasi, ang lalaroan namin guys is, BMAX GP ito ay qualifying ito for World Cup. So nag-start na sa amin dito sa Japan gawa ng qualifying rounds. So bukas is sa Ideon, Yokohama, dun yung venue. Tapos ito yung yan yung Yan yung layout. So a day before din, magre-review ako ng layout ngayon. Wait lang, nawala. Yun, magre-review ako ng layout. So, ito yung layout. So, kung titingnan nyo mabuti, hindi ko na discuss na bigyan ko lang ng kayo konting Ito na layout is more on speed. Wala siyang wala talaga siya halos na na pang technical. May may critical lang konti. Sobrang konti lang dito na part. So, yan na part. Ito kasi, ito kasi parang step up kasi ito na slope to pataas. Tapos, ito yung down slope. Ito yun dito. Tama ba yung term na ginagamit ko? Ito parang maliit na tabletop. Sobrang liit lang. Tapos, ito slope na to receiver. Hindi naman to guys, hindi to, maniwala kayo, hindi to siya delikado. Na walang delikado dito. Tapos ito banks to. So speed talaga siya, speed talaga. Yung layout na yan. Ngayon, actually nakapag-practice ako netong layout na to kasi may naka-layout nito sa sa Force Labo. Siguro nung last week ba 'yun? Doon ako nakapagbitaw ako, na halos ka-same sila. Ayun yung yung oras ng takbo ng auto ko is nasa 21 ba yun? 22-21 takbo ng auto ko. Pero meron ako isang auto na di namin na timeran, pero kaming dalawang nandun sa kami nila ni Sir Dan nung nung natingnan niya yung bitaw. Sayang lang hindi talaga namin na timeran, pero feeling talaga mismo si Sir Dan yung nagsabi sa akin, feeling niya nasa 20 daw. Under 21 talaga yung takbo. Pero kaso lang, ito yung nakalatag kasi yun na racetrack kasi sa Ideon. So, yung mga nagpractice doon, yung mga nag-time attack doon, pinakamataas doon is 19 seconds. Ilagay na natin nasa nasa 20 noon, pero tingnan mo naman. Pinakamababa nila nasa 21 pa nga. 20 kadalasan, 'di ba? May mga kasamahan ako sa grupo dito. Yung takbo ng auto nila nasa 20 seconds din. So, mabilis talaga yung labanan. But anyway, so bahala na bukas, na lang natin kung ano mangyayari. Pero sa talaga, mind you talaga, during sa race, as in during sa event na race, hindi to makukuha na oras.
Kasi nag-tap na ako ng ano eh. Nag-tap na ako sa Ideon dati ng ano eh. Sa Ideon Yokohama ng time attack eh. B-Max, 5 lane lang yun. Pero during sa event na race, hindi ko talaga siya makuha na ano, na oras. Kahit anong gawin ko, hindi talaga siya nakukuha na oras. So, yun yung ano. Kaya, may ano ako, may kumpiyansa ako na hindi din ito makukuha. Siguro mga around sa 20 siguro, 2021 siguro. Makukuha yun na oras. So, yun lang yung ano, yun yung target lang natin bukas. So, ano, yun yung ano. And then, so, balik tayo guys. Ay, saglit lang. Ano ko? Yan. So, balik tayo. So, yung tatlong auto pala yung pinagpipilian ko. Ito. Yung tatlong auto ko. Wait, hindi nakita ba? Hindi pala. Kukunin ko na lang. Ito yun. Ito yung nakaset up na auto ko na gagamitin ko bukas. Actually, yung ilalapag lang namin dito sa Japan is isang auto lang. Tapos yung the way yung laro is yun, yung walang buhay. Ano talaga siya? Pag natalo ka, well, tapos na. Ganun lang dito. Pero ano naman siya? Parang 3 hits naman siya. Bale sa first hit maglalaro kayo nun until kung sino yung mag-finals nun. Kung sino yung manalo nun sa first hit na finals, waiting na siya. Parang ganun yung style. Ganun kadalasan eh. And then, sa second hit naman, mag-aano ulit yun. From the very beginning ulit, maglalaban yung ano, mag-shuffle kung sino yung maglalaban dun. And then, kukuha ulit ng kung sino yung finalist dun. And then another na naman, ganun ulit. Until once nabuo, kunyari, nabuo na yung tatlo, na ganyan, yung 3 hits, lagay na natin 3 hits. Kasi usually talaga 3 hits lang yun eh. So, kung sino yung nag-champion, each na hits nun, is maglalaban-laban. Yun yung mangyayari. So, yun, kung sino yung dun, yun yung yung podium na yun sila. Actually, yung maglalaban-laban dun, podium na yun eh. So, and then pala guys, pag ginagawa ko, pag piniprepare ko sila, aside sa battery, piniprepare ko din yung auto ko. Actually, nagpiprepare ako ng auto ko, most likely 3 days, 4 days before. Actually, buo na yan. Inano ko na yan. Naka-set up na yan lahat. Yung auto ko, ganun. Ganun ako mag-prepare. Para at least, kung, kunyari, eto, a day before, tinitingnan ko pa ulit yung auto ko kung merong konting may kailangan bang baguhin, meron ba akong nakaligtaan, tingnan. So, yun yung ginagawa ko. And then, lastly, nag-check ako nililinisan ko din yung gulong, nabulol na ako. Naglilinis ako ng gulong, and then, pagkatapos ko maglinis ng gulong is, nagpapainit ng makina. Mga 2 minutes lang, 2 minutes. 1 minute. Basta ganun lang. Pagkatapos i-rest ko siya konti, tapos papaandarin ko ulit 2 minutes. Ang ginagamit ko kadalasan is alkaline lang. Hindi na ako kasi yung battery ko kasi yun nga, piniprepare ko na, di ba? So, yun yung So, about pala sa repicking guys, pagkatapos mag-pick ng battery ko, is ang gagawin ko ngayon, since yung lalaroan namin sa eto kasi nalaroan dito sa Ideon, bawal mag-charge. Bawal magdala ng charger, as in pagkat talaga. So, ang ginagawa ko na lang, instead magre-repick ako dun sa venue, supposedly talaga magre-repick ako dapat morning nun, bago pumunta dun sa venue. Yun din yung isa na pero since yun nga nasanay kasi akong matulog talaga ng medyo matagal ako matulog. So natapos nagigising ako doon na talaga siguro pag nagising ako sakto na lang talaga mag-prepare tapos pupunta alis na ganoon na talaga. So ang ginagawa kong repicking na nagre-repick ako ng battery ko is yun na midnight na. So mamaya magre-repick ako mamaya. I think ngayong oras anong oras na pa. So it's 11 na. So, yun yan, mamaya-maya konti. Magre-repick na ako ng battery nun. Yun na yun. So,
ang ano ko pala sa ano milliamps nun gamit sa pag-repeak is di ba nag-ano ako, nag-peak ako ng battery around 300 milliamps. So ang repeaking ko naman is 500 milliamps. Yun yung repeaking ko. Na ginawa. Ito pala na information guys is actually tinuro to sa akin ni Boss Morris sa Cebu, from Cebu, Guillamor Hobby Shop. So kadalasan yun talaga yung dati, even now may pangilan naman na nagtatanong ako dun sa kanya na ng mga information. Di naman kasi talaga madamot yun si Boss Morris. So lalo na pag kayo magsisimula kayo dyan sa Cebu, kung gusto niyo mag-start ng tapos nyo lang, ang tawag nito, lapitan nyo lang, kausapin nyo lang, tanungin nyo lang, wag kayo mahiya magtanong pala guys sa mga, tapos pag may tinanungan kayo at hindi sila masyado nagdi-disclose ng information, wag lang kayong madismaya. Natural talaga yun sa Pilipinas sa atin. Wag lang madismaya. Mag-ask din sa iba. Yun lang. Mag-ask ka lang din sa iba until meron talagang sasagot yan sa iyo. Meron talaga magtuturo yan sa iyo. So dito kasi sa Japan is wala talaga kahit sinong players pag kunyari lalapit ka sa isang player tapos nagustuhan mo yung takbo ng auto niya, tatanungin mo yung isang racer niyan, kahit Japanese yun siya or Hapon. Na Hapon siya. Tatanungin mo siya, uy, ang ganda ng auto mo. Sasagot siya sa mga tanong mo kasi parang natutuwa din sila na makapagturo sa iyo, ganun. So yun. Anyway, balik tayo sa kwento ko lang yun. Yun, pagkatapos pa lang check na ng battery, yun sa sa setup, tapos na din. Yung sa motor din pala. Sa motor guys is, kunyari nilaro ko siya last week. Ang ginagawa ko, pagbalik ko sa bahay or kinabukasan na, maglilinis na ako ng motor nun. Doon na, pagkatapos ko maglinis ng motor, nag-o-oil na din ako, naglulubricant na din ako. Tapos a day before, hindi ko na ginagalaw yung motor ko. Hindi na ako naglulubricant, hindi na ako nag-aano sa motor ko, hindi na ako nag-o-oil. Yun, wala na akong tapos na yun. Tapos na yung motor na na yun. So pagkatapos nun, yung maglinis yun, pagkatapos lahat nun, ginagawa ko is, yun, chine-check ko. So dito, chine-check ko yung tawag na ito. Chine-check ko yung auto ko sa mga checker sa slope at saka sa banks. So kunyari itong pula is slope to, checker slope ko to. So actually talaga guys, sa layout na you go there na lang. So etong etong red na to, kita ko lang sa inyo guys. Kasi pakita ko guys sa inyo. Yan, slope checker yan siya. Ito yung gamit ko na slope checker. Tapos ito din yung, pag magbabanks ka naman, mag-check ka sa banks, mo lang. Meron yan, 20 degrees banks. Na ganun. So, gaganan mo lang. So, yan. Ang pinakaano mo lang guys, pag may banks yung yung layout, siguraduhin mo lang na hindi tatama yung brake mo sa banks. Yun, check mo lang talaga siya. Kasi para hindi ka madidelay doon. Yun yung pinaka-importante pag may banks. Hindi ka madidelay yung auto mo. Yun, i-check mo lang yun siya. Yan. Hindi tatama dyan. Dahil speed nga yung layout, so ang mangyayari is since may slope naman siya, ngayon hindi naman siya totally ganun ka-critical yung layout. Yung mga slopes niya hindi din ganun ka-critical. So ang ang ginawa namin dito na brake is blue lang talaga yung gamit. Actually talaga dito na layout, ang lang namin dito is yung ang tawag ba nito, yung layout yung brake na blue sa likod. Yun lang yung
Ang sa akin kasi medyo, syempre, sigurista tayo eh. Play safe ba? Play safe ka mo. So, yun. Yung nilagyan ko siya ng blue sa harap. So, pero nilate breaking ko yung sa akin. Yung sa ano. Yan. Tumatama naman siya. Hindi ko na masyado inaano guys. Kasi nahihirapan ako sa ano. Matatamaan kasi yung ano eh. Yan. Ano. Yan. Late breaking. Late breaking. Pareho sila sa harap. Lahat. Puro naka late breaking sa front. Tapos, eto sa rear. Etong dalawa sa rear. Naka late breaking din to. Pero eto siya. May late breaking siya sa front. May late breaking din siya sa rear. Pero, may nilagay ako na brake dito na parang na early braking. Eto. So, sa ano niya, dalawang brake tatama sa kanya sa ano sa likod. Parang ganun yung setup ko. Yan. So, ang ginawa ko is eto. Ito ko. Yan. So, eto, early braking. Pansin nyo, puti yung ano. Kasi, na-testing ko na kasi siya. Medyo, yun nga, nabibilisan ako sa kanya. Sana nga, bukas, sana lahat talaga yung auto ko. Sana manalo. Yun nga. Nabibilisan na ako na ito. Tapos, yung iniisip ko lang kasi is, yun nga, mag-play safe. Yun yung inaano ko. Tapos, ano pa ba? So, yun. Tapos pala, tinitimbang ko guys yung ano. Tinitimbang kong, pagkatapos ko mag-check, is, ang usual ko, ang ano ko din ngayon, bali, ginagawa ko na madalas, is, tinitimbang ko yung mga auto ko. Papaano ko, bago ko siya isampa. Kasi, pag natimbang ko siya, yung auto ko, pakita ko na lang. Tulad nito. Tinitimbang ko talaga yung auto ko na ngayon. Kasi, pag, kunyari, eto na layout, matatandaan ko to eh. So, sa mga susunod na event, pag may mga layout na somehow, kahit iba yung structure niya, pero somehow, yung ano niya, yung pagkagawa ng layout, somehow, may pagka, similarity sila. So, matatansya ko kung ano yung mga dampers na, ginagamit ko lang. Parang ganun. Mari-review ko. So, tulad niyan, eto 143.8. Yan. At least makikita ko. Tapos, iba-iba yan guys ha. 149.4. Walang battery yan guys ha. Walang battery. Ito mabigat to. 154.9 yan. So, tapos kung mapapansin nyo, naka 13mm ako. Yan, naka 13mm ako. Tapos, eto, 19 tsaka 13. Yung ano ko. Ito naman, naka all 17 ako nito. Ito yung, meron na kasi, kaya ako nakaganito. Meron kasi ako na experience dati na laro sa saan ba yun? Ultimate Base na yung layout kasi nun, madaming liko-liko, ganun. Tulad parang ganyan, ang daming liko niya. Aside sa madaming liko doon sa Ultimate Base na laruan ko is madami siyang yung waves. Yun din madaming waves. Ngayon, may isang player doon, ang ginamit niya naka all 17 siya. Tapos sobrang bilis talaga ng auto niya, as in ang layo talaga ng gap ng second nung basta yung mga auto namin lahat ang layo talaga. Kaya nakita ko na ito na layout, so inano ko, parang naalala ko yung auto na yun na So ngayon ini-implement ko siya. Susubukan ko na Hindi ko kasi siya na-test talaga. Actually nilapag ko siya nung sa first labo nung maglaro ako. Kaso hindi ko siya talaga nakita paano mag-perform kasi nung 2 lapag lang ata o 3 lapag ko lang ata nito. Nabasag yung gulong.
Kaya nagpalit ulit ako ng gulong. Nagpalit na ako ng gulong, pero that time hindi ako napagpalit ng gulong nung pagkabasag kasi wala akong stock, wala akong dalang extra. Tsaka ayaw na din bumili ng ano. May ano naman, available naman sila doon na gulong, pero hindi na ako bumili kasi may extra nga ako sa bahay. So yun yung ano. Yung nangyari. So Yun lang guys, yun yung ginagawa ko guys sa a day before sa race. Paano ako mag-prepare, yun yung ginagawa ko. So, yan sila. Yung mga saan ba yun? Saan ba yung panlinis ko? Tsaka, ito palagi ginagamit ko pang linis ng guys. Ng gulong. Maganda, effective, ano pa ba? Madali lang madaling mag-dry sa gulong, tapos ano pa ba? Mas lalong kumakapit yung gulong mo, mas lalong magkakaroon ng grip ng gulong mo. Eto. Tsaka mabilis nang gamitin, parang eraser. Yun. Yun lang guys, yun lang natin, topic natin. And that's it. So, uli sa next video uli. So mag lang kayo guys, mag-comment kayo if meron kayong in particular na topic na natin. Kasi minsan lang talaga ako magpo-post tsaka gumagawa ng video kasi tinatamad talaga ako mag-post tsaka magawa ng video eh. So may mga nagtatanong kasi sa Messenger. So yun. Kaya eto nagsa-start na akong gumagawa ng video sa So yan muna. Ito pala guys, ito yung auto ko na Ito yung auto ko na nag-champion sa annual championship sa Force Labo. Ito na auto ko. To. Ang nabago nito na setup is yung rollers. Ito sa front na rollers. Pero halos lahat same lang. Yun yung kaibahan lang. Ano pala, pati brakes yun nabago. But all in all yun. At saka ito din, nag-champion na din to na auto ko. Ito yung nag-champion na auto ko last year, April, for Force Labo din. Yung nakalaban ko doon, sino ba nakalaban ko din doon? Sina Emperor ata yung nakalaban ko. Oh, siya nga. Emperor. Actually, yung nakalaban ko doon yung Emperor, si Mitasang. Siya, mabait yun. Tapos siya din yung BMAX World Cup champion, individual. Siya yun. Tapos, eto naman, eto na auto ko. Ko lang, i-shoutout ko lang din. Eto na auto ko. Actually, yung likod nito, naka-inspired ako. Kumuha ko ng idea sa may may isang racer saan ba yun? Basta nakita ko lang, pero Chinese ba yun or Korea na channel. Nakita ko lang din doon. Di ko naman alam na. Basta nakita ko lang. Tapos nakita ko yung performance ng auto niya. Nagugustuhan ko yung yung parang performance na And then, yung ibang mga settings nito is actually personal ko naman talaga to na ginawa na settings, pero somehow yung may mga yun nga ako doon ako nakampanting gamitin, tinitingnan ko lang din sa ibang racer. Pero yung mga setup na ito nga hindi ko alam kung gumagamit sila na basta ito akin ko natin ito matatawag ko personal ko talaga na setup. Tsaka ito nga din sana. Pero yung rollers na ito, bago na Di na to Ginaya ko na yung setup ng rollers na ito Yun guys, so dun lang. So see you again next video. So message lang, comment down below if Tsaka subscribe. Tsaka guys, pa-share na lang din sa kayo na lang po mag-share ng pa-share na lang din sa video na sa mga group chat, yun. Okay? Good. See you and good luck. Sana bukas manalo tayo.
Okay? So, mag-take ako ng video sa laro ko. Anong mangyayari. Ipopost ko na lang din ulit. Anong nangyayari sa laban. And that's it. So, see you. Mata na.